Ave Maria Purisima, sin pecado concebida. sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Viva! Reyna ng mga anghel! Viva! Viva! Reyna ng mga anghel! Viva! Viva! Reyna ng mga anghel! Viva! Pakibati naman yung katabi mo. Magandang gabi sa'yo, kapatid. Yan. Paki-smilean at pakisabihan, tayong lahat ngayon ay mapalad. Bakit po tayo mapalad? Kasi ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa atin dahil merong isang ina na siyang nananalangin na mamagitan para sa ating lahat. Palakpakan natin ang mahal na Birhen Maria ng Reyna ng mga Anghel. Napakapalad natin mga kapatid, kaya pakibati nga uli yung katabi mo, malapad ka. Mapalad po pala. Joke lang. My question tonight is, have you ever lost Jesus in your life? Naranasan mo na ba o naranasan na ba nating mawala si Jesus sa buhay natin? May kaugnayan po ito, ang katanungang ito sa Ebanghelyo ngayong gabi. In today's gospel, it was 3 days before they found Jesus. Ano nga ba nangyari kaya? Bakit nawala si Jesus? Yung ibang judgmental, kasi pinabayaan ni Mama Mary si Jesus kaya nawala. Kung tayo po ay magte-teleport ngayon at masasaksihan natin yung tunay na pangyayari, walang kasalanan ng mahal na Birhen. Walang kasalanan si San Jose kasi po mayroong nakapaloob na kwento. Simulan po natin muna, ano ba yung kapistahan na dinaluhan nila? Sa Jewish tradition, meron po kasing tatlong mahahalagang kapistahan na kanilang dinadaluhan. Una, ito po yung Passover na kung tawagin ay the Feast of Unleavened Bread. Number 2, Pentecost, the Feast of Weeks. And number 3, yung Sukkot, na ibig sabihin, the Feast of Booths, sometimes called as Tabernacles. Saan kaya sa tatlo na yon nakapistahan dumalo ang Panginoon kasama ang mahal na Birhen at si San Jose? Doon po sa una, sa Passover. O kung tawagin din ay kapistahan ng Paskwa. Mga kapatid, kung atin pong susundan ang Jewish tradition, itong kalendaryong tatlo nito ay kanilang inaabangan. Dahil para sa kanilang pananampalataya, ito ay napakahalaga. Yung dinaluhan ng Sagrada Pamilya ay very expensive ang pagpunta doon sa Jerusalem. Bakit po? Ang celebration nito ay naglalaro ng isang linggo o 7 days. Dito nga sa atin may long weekend lang Pero sa kanila ang selebrasyon ay isang linggo. Kaya it is very expensive. At hindi lang 'yon. Kasi yung pagpunta mula sa Nazareth, Galilea, papuntang Jerusalem, nung araw ay wala pa pong sasakyan. By walk lang. Kaya yung layo o ng distansya, almost 150 kilometers from Nazareth to Jerusalem, lalakarin lang nila yon. At sa kanilang paglalakad, sila ay gugugol ng 30 hours. Hindi pa po kasama doon yung pahinga. Kita niyo po yung sakripisyo para dumalo lang doon. At ang kapistahang ito ay naglalaman ng tinatawag na punong-puno ng activities at punong-puno ng kasiyahan. Ito rin yung paghahandog ng
tupa na kung saan ay iniaalay sa templo na yun din naman ang kanilang pinagsasaluhan pagkatapos sahurin ang dugo, ang karne nito ay ibibigay sa kanila at according to the history, yung whole city ng Jerusalem na ito ay punong-puno ang mga kalsada. Ay ito na rin yung panahon na kung saan sila ay nagkakatipon, parang reunion. Ano po? Ngayon, dako tayo sa pagkatapos ng pista. Ano na po ang nangyari? Sila po, ang Sagrada Pamilya, si Jesus, Jose at Maria, ay sumabay sa karaban. Ang karaban po ay mahaba po yan. Kung ikumpara natin ang unahan, para sabihin natin nasa monumento, kaya ay nasa Balintawak, at ang dulo ay nandito sa Shrine of the Paraclete. Kita niyo po yung haba. At sa kanilang tradisyon, ang babae at ang bata ay nasa unahan dapat. At ang mga lalaki ay nasa hulihan upang masigurado na walang mawawala o maiiwanan. Sa maghapong paglalakbay, pagdating po ng takip silim, nagsasama-sama na naman po yung buong pamilya. At sa pagsasama-samang ito nga, para maghanda sila ng kanilang hapunan, doon na nalaman ni San Jose na ang Panginoong Jesus ay hindi kasama ng Mahal na Birheng Maria. Kaya nung malaman nilang dalawa, agad nila itong hinanap sa kanilang mga relatives and friends. Pero hindi nila ito nasumpungan. Kaya nagdesisyon silang dalawa na bumalik ng Jerusalem. Pagkatapos ng 3 araw, doon nila nasumpungan ang Panginoon. Saan daw? Ayon sa Ebanghelyo, nakaupo kasama ng mga guro, nakikinig at nagtatanong. Kaya nung magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap, ay sinabi ng Mahal na Birhen sa ating Panginoong Hesus, "Anak, bakit mo namang ginawa ito sa amin ng iyong ama? Kami lubhang alalang-alala sa paghahanap sa iyo." Pero sumagot ang ating Panginoon. Anong sinabi niya? "Bakit po kayo nag-aalala sa akin? Hindi po ba dapat ako'y namamalagi sa tahanan ng aking ama?" Clearly in his life, the 12-year-old Jesus is fully conscious of his person, his relationship with his Father, and his mission. Sa kanyang edad, sa pagiging adolescence, alam niya na, pumapasok na sa kanya yung kanyang pagiging misyon na nakaatang sa kanya at inatang sa kanya ng ating Diyos Ama. Mga minamahal, mga magulang, mga kapatid, nang marinig ito ni San Jose, napagtanto niya, eto na yung panahon. At alam naman ni San Jose na yun, kanyang pagiging role bilang foster parent ay nagampanan na niya. Sa buhay po natin, mga kapatid, napakaganda na meron tayong koneksyon sa Diyos. Kasi kung tayo ay mawawala ng koneksyon sa Diyos, parang sa gadget. By the way, sino po sa inyo yung walang cellphone? Salamat naman, lahat meron. Mamibigay sana ako. Joke lang. Di ba kailangan natin ng koneksyon? Kailangan natin na magkaroon ng koneksyon sa internet para tayo ay makapag-message, makasend ng emails at iba pa. Yan din dapat, meron tayong koneksyon sa Diyos. Upang sa ganon, ang ating pang-araw-araw na buhay, ang ating pang-araw-araw na gawain na inahandog para sa Kanya, para siya'y maluwalhati, ay tunay na madama ng Panginoon. Kasi kung wala tayong connection sa Diyos,
o mahina ang ating connection, yung like buffering. Hindi makarating yung message natin. Kaya hindi rin tayo maabot ng Diyos. Kaya dapat, hindi lang tayo connected, bagkus naka-align pa tayo. Yung alignment natin sa misyon ng Panginoon, napakahalaga. Sa misyon ng simbahan, hindi ba sinabi niya, kabahagi kayo sa aking misyon. Hindi man kayo pari, hindi man kayo madre, subalit kabahagi kayo sa aking misyon. Misyon ng ano? Misyon ng pagliligtas. Kaya nga, wika pa rin ang mahal lengkong para sa ating lahat na kanyang mga hinirang, sa kanyang tatayong kanyang mga tinatakan. Yung ipinagkaloob sa inyo ay walang katumbas na halaga. Kaya nga mga kapatid, sa ating araw-araw na gawain, dapat nagninilay tayo. Gaano na ba kalayo ang aking narating sa paglilingkod sa mahal na ingkong? O baka dito lang naman ako, paikot-ikot lang, wala pa pala akong nararating. Kasi hindi naman pala ako naka-align, hindi naman pala ako connected doon sa misyon ng Panginoon, sa kanyang plano, sa kanyang master plan, hindi naman pala ako doon kasama kasi meron ako sariling mundo. Dapat pinagninilayan po natin yan, mga giliw ko pong minamahal, upang sa ganon, patuloy tayong mabuhay sa grasya. Importante po yung tayo ay nasa grasya ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nasa grasya, makakahawa tayo ng maraming kapwa na madadala natin sa paanan ng ating mahal na ingkong. Kaya pag dumarating sa atin yung pagsubok, natural po yan, given yan. Ano sabi niya? Pasanin mo ang iyong krus araw-araw. Meron talagang pagsubok, given yan. Ngayon, kagaya lang, kung meron palang problem, may solusyon. Kaya nga naalala ko tuloy isang kwento. Hiramin ko po yung kwento doon sa footprints in the sand. Nung naglalakad sila ng Panginoon sa dalampasigan, banayad yung hangin, ang alon ay tahimik, masaya sila naglalakad. Pero nung dumating na yung unos, yung napakalakas na hangin at dumadagungdong na mga alon, napansin ng tao, kanina, 2 paris ng paa ang aking nakikita. Bakit ngayon? 1 paris na lang. Kaya siya napasigaw at ang sabi niya, Panginoon, bakit ngayon mo pa naman ako iniwan? Kung kailan ako nagdadanas ng mga pagsubok, na mga hagupit ng pagsubok sa buhay na ito, saka mo pa ako iniwan. Pero tumugon ng Panginoon at ang sabi niya, Anak, hindi kita iniwan kailanman. Tumugon muli ang tao at ang sabi niya, bakit po 1 paris na lang ng paa ang aking nakikita sa dalampasigan? Tumugon muli ang Panginoon at ang sabi niya, Anak, paris ng paa ko ang nakikita mo sa dalampasigan dahil kalong kita. Mga kapatid, marami tayong pinagdadaanan, marami tayong mga pagsubok at suliranin. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon ang lahat. Ibigay natin ang ating buhay sa paglilingkuran sa ating mahal na ingkong. Tunay kailanman, hindi mawawala si Jesus sa buhay natin. Dahil kapag nawala ang Panginoon sa buhay natin, dadagsa, puputaktihin tayo ng mga suliranin, mga problema. Baka hindi natin kayanin. Kaya kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating journey, sa ating paglalakbay. Kailangan natin ang ating Panginoon. At higit din sa lahat, kailangan natin ang panalangin ng mahal na Birheng Maria. Sabi nung ilan, ang mga Katoliko daw ay sumasamba kay Maria. Hindi po tayo sumasamba. Iginagalang po natin ang mahal na ina,
bilang ina ng Diyos at ina natin. Yung pagdidevotion natin kay Maria, it's a very Catholic. Yung pagdarasal ng Santo Rosario, pagdarasal ng Novena Prayer, yung sa mga naghahangad din na marating yung pilgrimage o yung mga apparition ng Mahal na Birheng Maria, it's a part ng ating pagiging Katoliko. Pero hindi ibig sabihin sinasamba natin si Maria, kung hindi iginagalang natin siya bilang ina ng Diyos at bilang ina rin natin. Minsay winika ng Mahal na Engkong sa kanyang mensahe. Noong ang iyong Panginoong Hesus ay nakabayubay sa krus, nakita niya ang kanyang minamahal na ina at ang kanyang minamahal na alagad. Sinabi ng inyong mahal na Birhen sa minamahal na alagad, "Ginang, nariyan ang iyong anak." At sinabi niya sa kanyang minamahal na alagad, "Anak, nariyan ang iyong ina." Sabi ng Mahal na Engkong, si Maria ay hindi lamang ina ng inyong Panginoon, kundi ina rin ng sanlibutan. Dahil ang representative ng sanlibutan ay ang kanyang minamahal na alagad. Mga kapatid, huwag tayong mahiyang lumapit sa Mahal na Birhen. Siya ang mamamagitan para sa atin, para sa kanyang anak na ating Panginoong Hesus. Ipapamagitan niya tayo. Kaya nga ang Mahal na Birhen sa kanyang pag-aalaga mula nang isilang ang Panginoong Hesus hanggang doon sa tinatawag na paanan ng krus, masasabi po natin na ipakita ng Mahal na Birhen ang kanyang pagiging tunay na tapat at mapagmahal na ina. The image of Mary at the foot of the cross is powerful representation of faithfulness and maternal love, adding emotional depth to the story of Christ's passion. Mary's presence bears witness to her son's death as she shares in the grief and suffering on the intimate and personal level. Sabi nung ilang mga theologian, kabahagi daw ito sa sakripisyo sa piyat ng ating mahal na ina. Ipagkatiwala po natin ang lahat sa ating Panginoong Hesus. Umasa po tayo sa pagpapala at panalangin ng ating mahal na Birheng Maria. Sabi nga ni Saint Teresa of Lisieux, she is more mother than queen. Nung tagpo na nawawala ang ating Panginoong Hesus, naranasan ng mahal na Birheng Maria kung papaano mag-alala. 3 araw yon sa isang ina na nawawala ng isang minamahal na anak. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi nga siya makakain. Ano kaya ang kanyang nadarama habang hindi pa niya nakikita ang kanyang minamahal na anak? Actually, si Jesus ay hindi po nawala. Siya'y nagpaiwan doon sa Jerusalem. Hindi siya sumama sa karaban. Kaya doon sa mga nagsasabi na may kapabayaan ang mahal na Birhen, wala pong kapabayaan ang mahal na ina. Dahil ito'y plano ng Diyos para sa gano'y maaga niyang ma-exercise ang kanyang magiging misyon. Sa buhay natin, kung papaano tayo nagtitiwala sa ating mahal na Birhen, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Dahil kapag kasama natin ang ating Panginoon at ipinapanalangin tayo ng ating mahal na ina, tunay mayroon tayong pupuntahan na maganda. At ito
Ang pangako niya para sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sa gabi pong ito, sa ikalawang misa nobinaryo, para sa ating minamahal na Birhen, ang Reyna ng mga Anghel, ipagkatiwala natin ang lahat dahil sa kanyang pagiging ina, ang lahat ay pwede niyang gawin para sa atin. Ang misyon niya ay maihatid tayong lahat sa paanan ng kanyang anak na ating Panginoong Hesus. Ang misyon ng mahal na ina ay walang mapariwara dahil ang misyon ng mahal na Birhen, tayong lahat ay mapabuti dahil ang kanyang anak ay ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ave Maria Purisima, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at atin pong aawitin ang ating pananampalataya.